morning mga kasari! Time check natin is 7:50 AM. Ayan, so kakarating lang natin galing sa grocery store dito sa palengke. Malapit lang dito naman sa amin. So, binabanas tayo kasi habang naglalakad ako pa uwi ng bahay, nababanas ako, pinagpapawisan ako kasi mabigat din yung akin dala. Ayan, so sinamantala kong pumunta sa grocery store habang nag-aalmusal nga yung anak ko. Dahil nga papasok siya sa trabaho, pansamantala nga pumapasok sa trabaho kapag wala siyang pasok sa school. Dahil nga sa second sem, yung pasukan pa nila ng second sem is sa January 22 pa, kaya medyo matagal-tagal din. Kaya, ayun, sinamantala ko, sabi ko, punta lang ako saglit sa grocery. May bibilhin lang ako kasi meron na tayong mga items dito sa tindahan natin na kailangan na talaga natin bilhin, lalo na yung asukal natin, wala na, ubos na yung asukal natin. Kasi kahapon ba yun nung isang araw namili tayo, namili tayo kahapon, pero ubos na, wala na silang mga tig 1/4 na asukal doon sa suki natin ng grocery. Kaya, kailangan talaga natin bumili. Naubusan na sila. So, bumili nga ako dito sa malapit sa grocery, sa may palengke lang. So, yung tinitinda ko lang kasing asukal dito sa aking sari-sari store is yung wash lang. Kasi pagkaputi, namamahala na sila. Kaya, yung wash lang na sugar, yung binibenta ko, yung tig 1/4. Wala kasing bumibili sa akin ng tig kalahating kilo or tig 1 kilo dito sa akin ng asukal. Ayan. So, may kabigatan nga lang din. Kaya, bukod sa hinihingal ako, talagang binabanas ako sa aking mga dalahin kasi meron tayong libote rito na binili rin. Ayan. Tapos, nagmamadali pa ako sa paglalakad ko kasi nga baka ako umalis na yung anak ko, walang magbabantay ng tindahan. Diba? Ang hirap, diba? Kapag kailangan, pag tindera ka talaga, kailangan pag aalis ka, talagang kailangan merong may iwan sa yung tindahan kasi sayang ang benta kapag may bumili, walang tao. So, yan lang naman yung mga nabili natin kanina. So, meron lang tayong 4 na piraso ng tig 1/4 ng wash sugar at saka isang case ng RC Cute at saka isang case ng ating Coca-Cola mismo, tapos yung ating butter coconut at saka yung kasalo pack. So, kasalo pack pala ang tawag yan sa Lucky Me. Kasi kahapon, kinorek ako ng boy doon sa suki ko ng grocery. Hinahanap ko nga. Tinatanong ko nga kung meron pa silang extra big. Kasi, nung unang bili ko ng kasalo pack na yan, ang sabi ko extra big. Kahit doon sa vlog ko, yung na-share ko, lagi ko sinasabi doon is extra big. Ngayon pala kasalo pack. Hindi ko naman binabasa. Dahil yung mga suki ko rin, kapag hinanap nila sa akin extra big, tinatanong nila. Hindi ko naman expect na iba pala yung extra big, ibang brand, at yung Lucky Me Pancit Canton pala na malaki, ang tawag pala dyan is kasalo pack. Ayan. Diba? Bumili tayo ng 5 pieces ng ating kasalo pack chili mansi flavor. Kasi kahapon doon sa suki natin ng grocery ay wala yan, at saka yung ating butter coconut. So yung butter coconut natin, 3 balot yung aking binili. Kasi isa lang naman yung suki ko niyang bumibili. Kada bili niya, bumibili talaga siya ng butter coconut para sa kanyang anak kasi paborito ng kanyang bunso. Ayan. Ayaw niya ng ibang biskuit na may mga palaman kasi palaman lang daw yung kinukuha ng kanyang anak. So, ayan lang, diba? Ang bigat dahil nga sa ating mga sa ating mga debote. Paubos na kasi yung ating mga RC tsaka yung Coke. Ayan. Kaya, kailangan na talaga natin mamili na naman. O, diba? Araw-araw bili kahit na tagtumal. So, ayan. Time check na natin is 11:22 PM. Ayan. So, kakasara lang ng aking tindahan. Naghintay na muna ako na magsara tayo ng tindahan kasi kanina hindi ako makapag-start ng pagbablog dahil nga sa mga nabili. Every time na mag-i-start nga ako ng pagbablog, laging mayat maya may mga bumibili, kaya tigil-tigil yung ating pagbablog. Kaya sabi ko, umpisahan ko na lang ulit yung vlog ko ng pagsarado na yung tindahan ko para naman makapag-focus tayo sa ating topic for today. Ayan. For tonight na pala kasi gabi na. Ayan. So, marami kasi ako na nababasa sa mga FB or kung saan man kahit sa mga YouTube na marami pa rin hanggang ngayon na mga na-scam sa
GCash. So, meron na rin akong vlog about sa ating GCash scam. So, ngayon, gusto ko lang i-share ulit sa inyo kung ano nga ba dapat natin gawin sa GCash scam, kung ano yung dapat natin gawin para maiwasan ito. Ayan, so yung i-share ko ngayon ay ayon lang sa aking ginagawa na proseso sa aking GCash in at saka GCash out. Kasi meron naman tayong kanya-kanyang mga negosyante kung ano yung paraan natin para maiwasan natin na may scam tayo sa GCash. Kasi talagang talamak na talaga yung mga scammer dyan sa GCash. Lalo na marami rin ang nagpapa-scam. So, dito kasi sa akin tindahan, yun nga na na-share ko na last year, yung about dito. So, dati kasi, nung bago lang yung aking tindahan, bago lang ako nagkaroon ng GCash. So, ang ginagawa ko lang, pagka may mag-cash out sa akin, pinapakita lang nila yung picture, diba? Pinapakita lang nila yung proof na katunayan na sa akin sinend. So, hindi ko na tinitingnan pa doon kung magkapareho kami ng reference number sa dumating sa akin at saka yung pinapakita ng customer. So, ngayon, dahil nga sa mga nababalitaan ko rin ng mga nai-scam sa GCash, nakapag-isip ako ng proseso na gagawin ko dito sa aking pag-GCash para maiwasan ko yung may scam. Ayan. So, una, yung ginawa ko, nag-provide ako ng notebook na dalawa. So, meron akong notebook para sa GCash in, meron din akong notebook para sa GCash out. So, ngayon, syempre, meron tayong notebook, meron din tayo dapat ballpen. Ayan. So, tapos, kung halimbawa, meron nagpapa-GCash. Ayan. Halimbawa, meron sa akin nagpapa-cash in. So, yung ginagawa ko, ipapasulat ko muna yung buong pangalan ni Tomer na nagpapa-cash in. Tapos, papapirmahan ko. Pwede rin naman na pangalan, tapos sa taas pirma. So, depende na lang sa inyo yon. Basta importante, meron siyang kumpletong pangalan at saka pirma ng customer natin na nagpapa-GCash in or nagpapa-GCash out. Kasi ganun din yung aking ginagawa dito sa aking GCash out. Meron din siyang pangalan ni Tomer na magpapa-cash out. Tapos, may pirma din siya. Ayan. So, tapos, sa cash in nga tayo. Ayan. So, kung magkano yung amount ni Tomer na ipapa-cash in, i-re-record din natin dito sa ating notebook. Tapos, syempre, yung petsa, kung anong petsa siya nagpapa-cash in, isusulat natin yon. Importante yon. Ayan. Tapos, syempre, meron na tayong na-record meron na tayong record dun sa pangalan ni Tomer. May pirma na siya. Meron na tayong record sa amount, kung magkano ipapakash in niya. Meron na rin tayong petsa. So, ganun din sa cash out. Magpapapirma tayo. Tapos, meron tayong amount na ililista. Tapos, meron tayong petsa. Ganon din sa cash out. So, tapos, syempre, kukunin natin yung number kay Tomer kung anong number yung pinapakash in niya. Habang tinatype natin yung number ng pinapakash in niya, i-record din natin dito yung number ng pinakash in niya. Ngayon, tapos, syempre, pag na-type na natin yun, isi-send natin, lalabas doon yung pangalan nung tao na padadalhan niya. So, ipapakita mo ngayon kay Tomer kung ito nga ba. Tapos, so, pag nagsabi siya na okay, so, isusulat na natin yung, i-record din natin yung pangalan ng tao na pinakash in niya o pinadalhan. Ayan, diba? So, tapos, syempre, na-send na dun sa tao na sinenda niya o pinadala ng pera. I-record naman natin, syempre, meron tayong reference number doon. So,
papicturean natin sa kanya yung pinaka-resibo ng pinadala natin na GCash in niya. Then, syempre, kukunin natin yung pera sa kanya plus yung ating charge. Tapos, syempre, i-record din natin dito yung reference number na sinend natin or kinash in natin dun sa pinadalhan niya na tao nung tumer. Ayan. Kailangan meron tayo reference number na kopya nun. Tapos, isusulat natin kung anong oras na isend yung kinash in natin. So, importante rin yung oras. Para if in case na magplano man si tumer na mag-scam, wala siyang walang paraan na makakapag-scam siya. Kasi nga, bukod doon, kumpletong detalye tayo, hindi niya tayo maluloko, diba? So, ganun din sa cash out nga. Meron siyang pirma, meron siyang pangalan niya, kumpletong pangalan niya, yung magpapa-cash out. Tapos, meron din na pirma niya. Tapos, meron din ng amount kung magkano ika-cash out niya, tsaka yung petsa. Tapos, yung reference number, kailangan pagka magka-cash out siya, pumunta ka muna dun sa transaction. Dahil nga, tinanong mo sa kanya, halimbawa, kuya, magkano yung ika-cash out mo? So, pag sinabi niya, halimbawa, 500. So, hahanapin mo ngayon doon sa transaction ng GCash mo, yung 500. Tapos, i-click mo yon, i-screenshot mo, para ngayon, ipapamention mo sa kanya yung reference number na ika-cash out niya. Pag nagtugma yung reference number doon sa transaction mo na kopya sa GCash mo, pag nagtugma yung minimension niya at saka yung nandun sa transaction mo, ibig sabihin hindi yun scam. Ibig sabihin talaga na meron talagang sinend sa'yo na pera sa GCash mo. Ayun. So, ngayon, magsimula ka na rin sa kanya na magpasulat ng pangalan at pirma. Yun. So, nabanggit na natin. Tapos, syempre, isusulat mo doon kung ano yung number ng nagpadala. Yung nag-send sa'yo ng GCash, isusulat mo rin dito. Tapos, yung oras, kung anong oras dumating sa'yo yung GCash. Yung GCash na ika-cash out ni tumer. Doon. So, pares lang siya doon sa cash in. Tapos, kahit na hindi mo na itanong yung pangalan na nagpadala or nag-send sa'yo, importante meron ka ng reference number. So, ganun din sa cash in. Depende rin sa'yo kung isusulat mo pa o re-record mo yung tao na padadalhan. Kasi, importante nga doon. Number 1 is yung reference number. Ayan. So, para maiwasan din natin yung pang-scam. So, iba-iba tayo ng mga strategy sa pag-GCash in sa ating negosyo. Meron dyan, yung iba dyan, pwede rin naman na picturean mo yung tao, kukuha ka ng valid ID. So, dapat ganun yung gagawin kong strategy sa aking pagpapa-GCash. Dapat kukuha ako ng Xerox copy ng tao na valid ID ng customer. Kaya lang, baka mamaya wala na tayong magiging customer sa GCash pag ginawa natin yun. Pwede rin naman yung mga ganun na mga strategy. Pero yun nga lang kasi malaking abala sa tumer. Lalo na kung nagmamadali yung tumer natin. So, ayun. So, pwede nyo rin i-apply yung aking na-share ngayon. Pwede nyo rin i-apply sa inyo sa pag-GCash nyo para maiwasan ninyo na scam kayo. Kasi yung mga ibang nag-GCash, napansin ko lang din kahit sa mga napapanood ko ng mga ibang nagva-vlog, napansin ko lang din na yung na-share nga nila kaya sila na-scam, yung kagaya ng ginawa ko dati na pag may mag-cash out, ipapakita lang nila yung screenshot ng resibo ng ika-cash out nila, nakatunayan na pinadala sa akin. Hindi ko na kinukuha kung magkatugma yung reference number na dumating sa akin at saka yung pinapakita ni tumer. Kaya, yun ang malaking pagkakamali. Sa awa naman ng Diyos, hindi naman tayo, wala naman ditong ano pa sa akin. Kaya sana naman dinadasal ko pa rin naman sana patuloy na
hindi tayo may scam. Kasi napakahirap kitain ng pera para lang magpa-scam tayo, diba? Hindi birong kitain ng pera, lalo na ngayon, napakahirap ng buhay. Lalo na ako, single mom, napakahirap talaga. Wala akong katuwang sa lahat. Ayan. So, hanggang dito na lang ang ating vlog for tonight. Maraming salamat sa walang sawang suporta sa akin channel, lalo na sa akin mga ka-whitey friends. Sana nagustuhan niyo ang ating share for today, for tonight. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!